Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Sumigabo ang palakpakan sa loob ng simbahan. Hinawakan ni Randall ang puting veil at itinaas ito. Pareho kaming may matamis na ngiti sa mga labi at may munting luha sa mga mata na labis ng kagalakan. Inangat niya ang kamay at inabot ang pisngi ko at banayad na hinaplos. Mapupungay ang kanyang mga matang nakapako sa akin. I love you, baby. Anas niya. I love you too, Randall. Bumaba ang mukha niya at siniil ako ng malalim na halik na agad ko namang tinugon. Mas lalong umugong ang palakpakan na sinabayan pa ng hiyawan. Sinabayan kami ng pagsaboy ng mga petals ng bulaklak at bigas habang palabas kami ng simbahan. Lahat ay may ngiti sa kanilang mga labi at punong-puno ng magandang mensahe ang hinahatid sa amin. Kanya-kanyang lapit din ng mga bisita at binabati kami. Ang itay at inay ay naluluha pa at panay ang punas ng mga luha. Inaalo naman sila ni Tita Cecil at ni Tita Naomi na mga anak ni Lolo Romano na umuwi pa galing Manila para dumalo sa kasal namin. Si Lolo Romano naman ay tuwang-tuwa at panay ang estima sa mga bisita at lahat sila ay masaya para sa amin, lalo na sa paparating naming baby. Oh, sa lahat ng mga girls na mga single dyan, humilira na kayo sa likod. Ihahagis na ng bride ang bulaklak. May the best girl win. Anunsyo ng wedding organizer namin. Agad namang tumalima ang mga abay at humilira sa likod. Dinig na dinig ko pa ang hagik-hika nila. Pero mas nangibabaw ang maharot na boses ni Carlo. At mukhang makisali pa. Lumingon ako. Tama nga ako. Panay ang tulak sa kanya ng mga kasambahay, naming mga abay din at single. Natatawa na lang din ang iba sa kanya. Uy bakla, di ka pwedeng sumali dyan. Ani naman ni Ate Mona at nakipagbalyahan pa ng balikat kay Carlo. Huwag kang pala desisyon mo na, Lisa. Best friend ako ng bride, kaya may karapatan ako at nakasalalay sa bulaklak na yan ang kapalaran ko. Pagtataray ni Carlo kay Ate Mona na magandang-maganda ngayon sa ayos at suot nito. Di ko nga siya nakilala kanina eh. Ambisyosa ka talaga. Aagawan mo pa kami ng kapalaran? Nagtawanan ang ilang mga bisitang naroon. Hayaan nyo na si budding girls. Kaisa nyo na rin yan. Oh, handa na ba kayo? Sabat ng organizer. Nagkanya-kanya naman sila ng pwesto. Binalingan ako ng organizer. Pagbilang ko ng 3, ihagis mo na, okay? Tumango naman ako. Alondra, dito sa kaliwa ha? Sigaw naman ni Carlo. Hindi, dito sa kanan, Alondra. Sigaw naman ni Ate Mona. Gitna lang, senyorita. Nakatingin lang ako sa organizer at hinintay ang hudyat niya. At saktong 3 bilang niya ay hinagis ko na patalikod ang bulaklak. Nakarinig naman ako ng tilian. Lumingon ako. Nasalo ni Carlo ang bulaklak at ngayon ay tumatakbo siya habang hinahabol ni Ate Mona para agawin ang bulaklak. Tumatawa lang ako habang pinapanood sila. Naramdaman ko ang kamay na humawak sa baywang ko at labing dumidikit sa ulo ko. Tumingala ako at ngumiti. Mukhang nag-i-enjoy ka sa kanila, wifey. Nakalimutan mo na ako. Kunwaring nagtatampong sabi niya. I'm sorry, hubby. Natutuwa lang ako sa kanila eh, para mga bata. Natatawang sabi ko. It's okay, ang importante nag-i-enjoy ka at masaya ka sa araw na ito. Nakangiting sabi niya, sabay halik naman sa noo ko. Ang sweet naman ng bagong kasal. Para tuloy bigla akong nainggit. Anang isang baritonong boses na nagsalita sa likuran niya. Nilingon namin ito ni Randall. Ang pinsan niya palang si Edward.
na siyang best man niya. Gwapong-gwapo ito sa suot na tuxedo. Pero syempre, mas gwapo pa rin ang asawa ko. Kung naiinggit ka, magpakasal ka na rin. You're not getting any younger. Sabi naman ni Randall sa pinsan niya. Ang pagkakaalam ko ay halos magkasing edad lang sila. Sa Maynila ito namamalagi at siya ang namamahala sa kanilang kumpanya. Sure, basta ihanap mo ako ng kagaya ng asawa mo. Wika naman ni Edward, sabay kindat pa sa akin. Namula naman ang pisngi ko sa hiya. Sorry ka na lang, Cass. Wala ka nang mahahanap na kagaya ng asawa ko. Nag-iisa lang siya. Nakangising sabi naman ni Randall. Sabay hapit sa baywang ko. Maghanap ka na lang ng iba dyan. Wika pa nito. Ngumisi naman si Edward at namulsa na lang. Hoy! Ibalik mo sa akin yung bruha ka. Narinig naming sigaw naman ni Carlo. Ayoko nga. Akin na to ha. At magpapakasal na kami ni Papa Jess. Be! Binilatan pa ni Ate Mona si Carlo. Napapalapit na ngayon sa kanya. Tumakbo naman sa direksyon namin si Ate Mona habang nakalingon kay Carlo. Kaya hindi niya tuloy napansin. Nababangga siya kay Edward. Napasinghap ako ng tuluyan na siyang bumangga. Mabuti na lang at nasalo niya kundi nangudngud na siya sa semento. Inilalayan siyang tumayo ni Edward at kunot na kunot ang noo nito. Ay, sorry po Sir Edward. Hindi ko po kayo napansin. Natatarantang hingin pa umanhin ni Ate Mona. Paano mo ako mapapansin? Isa iba ka nakatingin. Sa susunod, tumingin ka sa harapan mo. Masungit na sabi ni Edward kay Ate Mona. Kaya nga, sorry na nga po. Hindi ko naman po sinasadya. Pagtataray naman ni Ate Mona. Napasinghap ako sa sinabi ni Ate Mona. Mukhang hindi malang siya nangilag kay Edward. Abay sumasagot ka pa. Tila naiinis ng sabi ni Edward. Ang sungit niyo po kasi nagsusorry na nga po. Sabat naman ni Ate Mona. Mariing naglapat naman ang labi ni Edward at kinumpas pa ang kamay na parang pinipigilan ang sarili magsalita ng hindi maganda. Tumikim naman si Randall para basagin ang tensyon na namamagitan sa dalawa. Lumingon naman si Ate Mona sa amin at alanganing ngumiti. Narealize niya siguro ang ginagawa niya at sa harapan mismo ni Randall. Napakagatlabi na lang ako para pigilan ang ngiti sa kanya. Sorry po senyorito. Alondra, sige maiwan ko na po kayo. Nauutal na wika nito. Tinanguan siya ni Randall. Nginitian ko naman siya. Pero bago pa siya umalis, ay binalingan niya muna si Edward na masama na ang tingin sa kanya. Sorry po ulit Sir Edward. Aniya at ngumiti pa ng pagkakatamis-tamis sabay bigay dito ng daliri. Nakita ko pang hinablot sa kanya ni Carlo ang bulaklak at papirong sinambunutan pa siya. Parang bata. Naiiling na anas ni Edward habang nakasunod pa rin ang mata kay Ate Mona. Muling tumikim si Randall. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa mansyon para sa reception. Tiningnan niya ako at muling hinalikan sa ulo. Pagdating namin sa mansyon, halos mapuno na ang upuan at lamesa sa malawak na bakuran. Namumutik-tik ito sa mga bulaklak na halatang pinagkagastusan. Nakakaakit din pagmasdan ang maliliit na bombilya na nakahang sa itaas na parang nakikipagpaligsahan pa sa kislap ng mga bituin. Bumabaha din ang pagkain. Halos lahat ng kapitbahay namin ay naroroon at masayang binabati kami, pati na rin ang mga magsasaka. Masaya ang reception dahil sa mga programang hinanda ng organizer. Walang killjoy at lahat ay nag-i-enjoy. Naiyak pa ako sa mensaheng sinabi nila Itay at Inay at kung gaano sila kasaya para sa akin. Humilig ako sa balikat ni Randall habang magkasalikop ang aming mga kamay. Hinalik-halikan niya ang ulo ko. Sa simpleng gesture lang niya iyon ay damang-dama ko ang pagmamahal niya sa akin. Ngayong gabing ito ay pakiramdam ko. Ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Careful baby, wika ni Randall habang parang babasagin akong inilalayan habang papasok ng klinik. 6 na buwan na kasi ang tiyan ko at mabilog na.
Ano ka ba? Kaya ko naman maglakad. Natatawang sabi ko sa kanya habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Baka madulas ka. Malambing na sabi niya. Umiling-iling din naman ako sa kanya. Sa 6 na buwan na pagdadalang tao ko, ay hindi man lang nabawasan ang pagiging maalaga niya sa akin. Mas dumoble pa nga. Minsan naiinis na ako dahil parang ang OA na niya. Habang nakahiga ako ay nakatingin sa monitor, ay nasa tabi ko naman si Randall. Nahawak-hawak ang kamay ko at nakatingin din sa monitor. Hindi ko gaanong maintindihan ang nakikita ko sa monitor. Pero nasasabik na rin akong malaman ang kasarian ng baby namin. Masyadong malaki ang tiyan mo sa 6 na buwan, Mrs. Anang butihing doktora. Sabay namin siyang nilingon ni Randall. May problema ho ba, doktora? Naulunigan ko ang pag-alala sa boses ni Randall habang humihigpit ang hawak sa kamay ko. May bumundol naman na kaba sa dibdib ko. Nginitian kami ni doktora. Wala naman, mister. Sa katunayan ay healthy ang baby nyo. Itinuro niya ang monitor. Ang mga baby nyo. Kambal ho ang baby nyo. Isang lalaki at babae. Congratulations po. Ho? Halos sabay naming bulalas ni Randall. Kumusta mga anak? Anong balita sa check-up? Bungad ni inay sa amin ni Randall. Pagpasok pa lang namin sa mansyon. Nasa sala sila ni Itay kasama si Lolo Romano habang nagtsatsaa. Mukhang may pinag-uusapan sila bago kami dumating. Inalalayan naman akong maupo ni Randall sa sofa at tumabi siya sa akin. Nakangiting hinarap namin sila na nakatingin din sa amin at naghihintay ng sasabihin. Kumusta? Nalaman na ba ang gender ng unang apo ko sa tuhod? Lalaki ba? Nakangiting sunod-sunod na tanong ni Lolo Romano. Nagkatinginan pa kami ni Randall at nginitian sila. Nilapag namin ang ultrasound sa lamisita sa harap nila. Gusto namin sila mismo ang makakaalam. Nagtataka namang tiningnan nila ang mahabang papel na nakalatag sa lamisita. Si Lolo Romano ang unang dumampot at ini-adjust ang suot na salamin para makita ang nasa papel. Ilang sandali pa niya itong pinakatitigan. Teka, bakit parang dalawa itong hugis patani na ito? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa papel. Dalawa? Bakit dalawa? Nagtatakang tanong naman ni Itay at nakisilip na rin. Ngiti-ngiti naman si Randall. Kanina nang sabihin sa amin ni doktora na kambal ang baby namin at lalaki at babae pa, ay labis-labis ang aming naging tuwa. Naluha pa nga siya at panay pupog ng halik sa bilog kong tiyan. Napalingon kami kay inay nang marinig namin siyang suminghap. Tutop niya ang kanyang dibdib habang naluluhang nakatingin sa amin. Kambal ang anak ninyo? Di makapaniwalang tanong niya. Lumingon sa kanya si Itay at si Lolo Romano. Tumango-tango naman kami ni Randall. Kambal? Halos sabay na tanong ni Itay at Lolo Romano at binalingan kami. Kambal ho ang baby namin, Lo. Tay, lalaki at babae. Nakangiting sabi ni Randall. Talaga? Mabilis na napatayo si Lolo Romano. Kambal ang apo ko? Isang lalaki at isang babae? Bulalas naman ni Itay. Natatawang tumango-tango lang kami ni Randall. Tuwang-tuwa si Itay at napapahiyaw pa. Si Lolo Romano naman ay panay halik sa ultrasound. Samantalang si Inay ay nagpupunas ng mga luha. Nagsilabasan mula sa kusina ang mga kasambahay at si Manang Flor. Ano hong nangyayari? Tanong naman ni Ate Lota. Nasa mukha ni Manang Flor at mga kasambahay ang pagtataka. Nilapitan sila ni Inay at hinawakan sa kamay si Manang Flor. Kambal ang apo ko, lalaki at babae. Masayang sabi ni Inay. Talaga ho? Bulalas naman ni Ate Mona. Abay dapat tayo mag-celebrate, di ba ho, senyor? Abay oo naman. Sige, magluto kayo, damihan nyo. Magsi-celebrate tayo. Masayang sabi ni Lolo. Yes, magkakainan ulit tayo. Uwi ka naman ni Ate Mona. Ikaw talaga, Mona? Parang hindi ka kumakain. Anang Manang Lota at bahagya pa siyang kinurot.
Iba naman ho kasi ang pagkain sa selebrasyon, mas espesyal. Hirit pa ni Ate Mona. Ikaw talaga pagdating sa pagkain. Humilik naman ako sa dibdib ni Randal habang nakangiting pinagmamasdan ang mga mahal namin sa buhay na masayang masaya. Naramdaman ko ang magagaang halik ni Randal sa ulo ko. Magaan niyang pinatong ang kamay sa mabilog kong tiyan at hinimas-himas ito. Tumingala ako sa kanya at ngumiti. Bumaba ang kanyang mukha at magaang dinampian ng halik ang aking mga labi. Simula nang malaman ang gender ng babies namin, ay bumabaha ng gamit ang baby sa kwarto namin. Kaya ang balak ni Randal ay iparenovate ang katabing kwarto para maging silbing nursery room at i-connect sa kwarto namin. Karamihan ay galing sa regalo ang mga gamit pang baby. Galing kay Tita Cecil, kay Tita Naomi. Na tumatawag pa nang ibalita sa kanila ni Lolo na kambal ang baby namin. Nagregalo din sa Edward at personal pang dinala sa mansyon. Nagpasabi na rin siya na ninong siya ng kambal. Siyempre, hindi rin pahuhuli sa pagreregalo sila itay at inay, pati na rin ang mga kasambahay. Ngayon pa lang ay nakikita ko na mas magiging masaya pa ang mansyon sa pagdating ng kambal namin. Iha, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na bawal sa buntis ang magpuyat. Nilingon ko si Lolo, napapalapit sa akin at akay ang kanyang baston. Tumayo ako at inilalayan siya maupo sa sofa. Hinihintay ko pa ho kasi si Randal matapos sa kausap niya. Sabi ko, hindi kasi ako makatulog kapag wala sa tabi ko si Randal. Sanay kasi ako na hinihimas-himas niya ang tiyan ko bago ako matulog. Ganun ba? Hay nako, ang mga buntis talaga, napakalambing sa asawa. Natatawang sabi niya. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi ni Lolo. Ganun na ganun kasi talaga ako kay Randal. Yung tipong gusto ko lagi siyang nasa tabi ko. Bihira na nga lang siya sa sakahan dahil mas marami siyang oras sa akin. Kaya si tatay na lang ang madalas na magmamonitor sa sakahan. Naiintindihan naman iyon ng mga magsasaka dahil buntis ako. Naalala ko tuloy ang namayapa kong asawa. Noong siya ay nagdadalang tao din, napakalambing sa akin. Maliban na lang kung may topak. Nangingiting kwento niya. Nahihimigan ko sa kanyang boses ang pagkamis sa namayapang senyora. Lumingon siya sa akin at tinapik ako sa balikat. Salamat iha sa pagbibigay buhay at kulay dito sa mansyon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang binigay niya sa apo ko. Madamdamin niyang sabi sa akin. Ngumiti ako at hinawakan ang kulubot niyang mga kamay. Kahit noon pa man, ay sobrang bait sa akin ni Lolo. Salamat din ho sa pagiging mabuti sa pamilya ko, Lolo. Huwag ho kayong mag-alala. Magiging mabuti ho akong asawa kay Randal at magiging mabuting ina sa mga anak namin. Alam ko yun, iha. Malaki ang puso mo, kaya malaki ang tiwala ko sa'yo. Ipinatong niya pa ang kamay sa ulo ko at marahang tinapik iyon. Daing ko sa sakit habang humihilab ang tiyan ko. Sige pa, misis. Iiri mo pa. Nakikita ko na ang ulo ni baby. Sabi ni doktora na nasa pagitan ng mga nakabuka kong hita. Kaya mo yan, baby. Huminga ka ng malalim. Sabay ere. Wika naman ni Randal na nasa ulunan ko habang hawak ko ang mga kamay niya na mahigpit. Sinabayan niya ang bawat hugot ko na mabibigat na hininga. At sa tuwing napapasigaw ako, ay napapasigaw din siya at nakakapikit pa. Hayun na, misis, isa pa. Anang doktora. Sinabayan ko ng malakas na sigaw ang pag-iri ko. At kasunod niyon ay may narinig na akong iyak ng sanggol. Heto na si baby boy. Ang lusog-lusog. Wika ni doktora habang hawak ang anak kong nababalutan pa ng dugo. Napaiyak ako na makita ko siya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa tuwa. Gusto ko siyang abutin pero hindi pa pwede. May nararamdaman akong mainit na likidong pumapatak sa pisngi ko. Tumingala ako. Umiiyak din pala si Randal habang nakatingin sa anak namin. Pinisil ko ang kanyang mga kamay. Nagbaba siyang tingin sa akin sabay punas ng luha niya.
Ngumiti siya sa akin at tinaplos ng isang kamay ang pisngi ko at dinampian ng tisyo ang pawisang kong noo. Bakas din sa kanyang mukha ang kislap ng mga mata at tuwa. Maya-maya pa ay muling humilab ang tiyan ko. Mukhang sabik na ring lumabas ang baby girl namin. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Randal. "Dok, yung asawa ko," natatarantang sabi niya kay doktora. "Mrs., hinga muli ng malalim at kapag sinabi kong umirika, okay?" Tumango-tango na lang ako at hinanda ang sarili. Sumasalakay muli ang matinding kirot. Huminga ako ng malalim at pagkasabi ng doktora na iiri, ay sumigaw ako ng malakas, kasabay ng pag-iri ko. "Isang malakas na iri pa, Mrs. Isa pa." Kasabay ng sigaw ko, ay sigaw din ni Randal, kasunod ng malakas na iyak ng anak namin. Paras na kaming muling napaiyak ni Randal. Hindi na namin maintindihan ang sinasabi ni doktora. Punong-puno ng galak ang mga puso namin, dahil sa wakas, isa na kaming ganap na ina at ama. Umuklo siya at hinalakan ako sa noo, ilong at labi. Luhaan ang kanyang mukha, kaya inabot ko ito at pinunasan. Sobrang mahal ko ang lalaking ito. Mahal na mahal ko. "I love you. I love you. I love you." Paulit-ulit na anas niya habang pinupupog ako ng halik sa noo. "I love you too." Anas ko bago ako lamunin ng kadiliman. Makalipas ang ilang taon. "Papa, I want Moby yung chocolate." Malambing na ungot ni Alba, ang 5 taong gulang kong anak na babae, habang itinuturo ang malaking pack ng paboritong chicherya sa estante. "Me too, Papa. Yung caramel flavor. Iyon po ang gusto ko." Ungot naman ni Atlas, ang 5 taong gulang kong anak na lalaki, nakakambal ni Alba. "All right. Pero tig-isa lang kayo ha, magagalit si Mama," sabi ko sa kanila at inabot ang tig-isang flavor ng Moby sa estante at nilagay sa cart. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Napangiti ako kay sarap lang nilang tingnan na masaya sila. Nandito kami sa grocery, sa supermarket sa bayan at nag-grocery. Pero dito muna kami pumunta bago sunduin sa Alondra sa hospital. Dapat ako lang ang susundo pero mapilit ang kambal na sumama, kaya wala na akong nagawa. Isa ng ganap na nurse si Alondra at sa hospital sa San Nicolas nagtatrabaho. Kinuha ko sa kamay ni Alba ang 3 pakete ng chocolate na dinampot nito. "No baby, may chocolate ka pa sa bahay." "Pero ibang brand naman po ito eh," nakangusong sabi niya. Kagaya ni Alondra, ay mahilig din ito sa chocolate, pero hindi namin siya hinahayaang panay na panay ang kain. May oras ang kain nito at limitado lang. At kapag ganitong nakanguso na, ay si Alondra agad ang sumasagi sa isip ko. Bukod kasi sa magkamukha talaga sila, naalala ko pa noong maliit siya na nangungulit kay inay ng chocolate. Itong anak ko naman, mukhang alam na ang kahinaan ko at paano ako mapapa-oo sa lahat ng gusto niya. Napakamot muna ako ng ulo. "Fine, pero isa lang ha?" sabi ko at binigay sa kanya ang isa at ibinalik sa estante ang 2 pakete. Ngumiti naman ito at niyakap ako sa hita. "Thank you, Papa." "You're welcome, anak." Natatawang sabi ko sabay pisil sa baba niya. Hinanap ko naman si Atlas. Nakita ko siya sa dulo at parang binibilang ang itlog na nakalagay sa tray. "Atlas anak, come here," tawag ko sa kanya. Nakangiting tumakbo naman siya papalapit sa amin. Napailing-iling na lang ako. Sa kanilang 2 ng kambal ay ito ang pinakamakulit. Ang sabi ni Lolo, ako daw noong maliit pa. Mas sumobra nga lang daw ito ng kaunti at kailangan talagang bantayan. Tanging si Alondra lang ang nakakasaway dito, gamit ang tingin lang. Pero gaya ni Alba, ay ubo din ito ng lambing. Pagkatapos makuha ang lahat ng gusto nila, ay dumiretso na kami sa cashier para magbayad. Habang nasa biyahe kami patungong hospital, ay pakanta-kanta pa ang kambal sa backseat. Nangingiting pinagmamasdan ko silang 2 sa salamin. "Papa,
Kailan po kami magkakaroon ng baby sister o kaya baby brother? Biglang tanong ni Alba. Bahagya naman akong natigilan sa tanong niya. Sinilip kong silang dalawa sa salamin. Pareha silang nakatingin sa akin. Yung mga classmate namin, Papa, meron na silang baby sister o kaya baby brother. Iniinggit nga nila kami. Sabi ko na lang malapit na rin kami magkaroon kasi gagawa kayo ni Mama, hindi ba? Sabi naman ni Atlas. Muntik na akong masamid sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Sige, sasabihin natin sa mama nyo na gusto nyo na ng kapatid. Natatawa na lang na sabi ko. Yehey! Sana bukas meron na kaming kapatid. Na-e-excite pang sabi naman ni Alba at nagpalakpakan pa sila ni Atlas. Naiiling at natatawa na lang ako sa kainusentehan ng mga anak ko. Kung pwede nga lang na hindi na sila lumaki at manatili na lang na bata. Pero imposible naman yon. Siguro kailangan na namin silang sundan ni Alondra. 5 taon na rin naman sila. Ang gusto ko na rin ay maraming anak. Bagamat active ang sex life namin ni Alondra, ay nagpipills naman siya. Wala naman akong reklamo dun. Kung hindi pa siya talaga handa na magbuntis muli. Nirerespeto ko siya dahil katawan niya yun. At kahit naman hindi siya magbuntis, muli hindi yun magiging kabawasan ng pagmamahal ko sa kanya. At sa bawat araw na dumaraan, ay mas lalo ko siyang minamahal. Binati kami ng gwardiya nang humimpil ang sasakyan namin sa parking area. Lumabas ako ng sasakyan pero hindi na pinababa ang kambal. Naghintay pa kami ng 5 minuto at nakita ko si Alondra na papalabas na. Bagay na bagay sa kanya ang suot na puting uniforme. Mukha siyang anghel na nakangiting papalapit sa amin. Hindi pa rin nagbabago ang bilis ng tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya. Hi! Nakangiting bati niya sa akin na makalapit at hinalikan ako sa pisngi. Hi, wifey! Bati ko sa kanya at kinuha ang sukbit niyang shoulder bag. Naagaw naman ang atensyon niya nang sumungaw ang mga ulo ng kambal sa bintana ng backseat. Mama! Wow! Nandito rin pala ang makukulit na kambal ni Mama. Nilapitan niya ang dalawa at pinaghahalikan sa mukha. Tuwang-tuwa naman ang kambal na humahagikik pa. Kasama mo pala sila? Baling niya sa akin. Yeah, nagpumilit sila eh. Kaya sinama ko na. Napapakamot sa kilay na sabi ko. Kabilin-pili na niya kasi sa akin na huwag isasama pagsundo ang kambal dito sa hospital. Dahil baka kung anong bakterya ang makuha ng mga ito, hindi ko naman kayang tiisin ang kambal. Okay, tara na sa loob, makauwi na tayo. Mabilis ko naman binuksan ang pinto ng passenger seat at inalalayan siya makapasok. Umikot ako at binuksan ang pintuan sa driver's seat at pumasok roon. Kinuha niya sa akin ang shoulder bag niya. Binuhay ko naman ang makina pero bago ko imainobra iyon ay chinek ko muna ang kambal sa likod kung maayos na ang seatbelt ng mga ito. Masaya kami sa biyahe habang papauwi. Kanya-kanyang kwento ang kambal kay Alondra tungkol sa school nila. Ipinagmamalaki pa nila ang stars na nakukuha nila. Halatang miss na nila si Alondra. Palibhasa kasi bihira lang nila itong makita. Sa isang araw, tuwing hapon at gabi lang. Sa umaga kasi ay maagang umaalis si Alondra para sa duty niya. Gustuhin ko man siyang wag ng pagtrabahuhin at sa mansyon nilang mapalagi, ay ayaw ko naman siyang tanggalan ng karapatan sa mga nais niya. Pangarap niya ang maging nurse. Kung tutuusin, ay naging sagabal nga ako sa pag-abot ng pangarap niya. Kaya wala akong karapatan na magreklamo. At mahal na mahal ko siya. Kaya kahit ano pa ang nais niya, ay susuportahan ko siya. Naging full-time na ako sa pamamahala ng hasyenda at mas pinalawak ko pa ito. Sa ngayon ay nangunguna na kami sa pag-i-export ng produkto namin sa iba't ibang bansa. Ang ilang negosyo ko naman sa Manila ay binenta ko na sa mga kakilala ko at kay Edward at bumili na lang ako ng share sa kanya. Kaya naman ako ang madalas na kasama ng kambal. At syempre, lahat ng gusto nila ay hindi ko naman mahindian. Puno pa rin ng tawanan ang loob ng sasakyan at nangingibabaw ang tawa ng kambal nang ihinto ko na ang sasakyan. Pinatay ko na ang makina at inunlock na ang mga pintuan. Kanya-kanya naman ang tanggal ng seatbelt ang dalawa. Careful sa pagbaba mga anak.
Huwag tatalon. Paalala ni Alondra sa dalawa. Sabay na rin kaming bumabang dalawa. Papakarga? Ungot naman ni Alba na nasa harapan ko at nakataas ang dalawang kamay at nagpapakarga. Napangiti ako dahil sa paglalambing naman ng prinsesa ko. Agad ko siyang binuhat at kinarga. Yumakap naman siya sa leeg ko. Papa, ako din. Siyempre hindi rin magpapatalo ang makulit. Kinarga ko rin siya. Bale dalawa na sila ni Alba. Nakarga-karga ko sa dalawang braso ko. Kahit mapibigat na sila, hindi pa rin ako mapapagod na kargahin sila. Naglalambing ang mga baby ni Papa. Sabi ko, at salit-salitan silang pinaghahalikan. Hagikik naman sila ng hagikik dahil nakikiliti sa patubong balbas at bigote ko. Nakahalukip-kip naman si Alondra sa harap namin at istrektang nakatingin. Masyado mo na silang ini-spoiled, mahal. Walang kangiti-ngiting sabi niya. Napangiti naman ako sa ginamit niyang endearment sa akin. Ang bigat na nila para buhatin mo. Baka sumakit na ang likod mo niyan. Napangisi naman ako. Mukhang hinahamon ako ng mahal kong asawa. Ini-small mo yata ako, mahal ko. Gusto mo buhatin din kita? Nakangising sabi ko sa kanya. Kaya mong buhatin si Mama, Papa? Tanong naman ni Alba. Oo naman, baby. Sagot ko. Wow, ang strong mo pala, Papa. Gusto namin makitang buhatin mo si Mama. Wika naman ni Atlas. Mamayang gabi ko pa siya pwedeng buhatin, baby, sa kwarto namin. Aw! Napaigik ako ng kurutin niya ako sa braso. Tumawa naman ang kambal na nasa mga bisig ko. Nakitawan na rin ako dahil pulang-pula na ang mukha ni Alondra. Inaya na niya kaming pumasok sa loob. Sumunod naman kami sa kanya habang naghaharutan kami ng kambal. Sinalubong kami ni Lolo na nasa sala. Lumabas naman galing sa kusina si Inay at Itay nang marinig ang mga boses ng kambal. Nagsibaba ng kambal sa mga bisig ko at patakbong lumapit kay Lolo para magmano. Ay ganun rin sa kanila Itay at Inay. Sumunod naman kami ni Alondra. Ano ha? Nangulit na naman kayo habang nasa biyahe, ano? Wika ni Lolo na pinisil-pisil ang matambok na pisngi ni Atlas habang nasa pagitan ng hita niya, habang si Alba naman ay buhat-buhat ni Itay. Hindi po, behave lang po kami. Bibong sagot naman ni Atlas. Ikaw, Alondra liit, behave ka rin ba? Tanong naman ni Lolo kay Alba. Opo, hindi po ako masyadong nangulit, kunti lang. Sagot naman ni Alba. Pero nangulit pa rin. Wika naman ni Itay. Natawa naman kaming lahat. Ganito na ang eksena sa araw-araw dahil sa kakulitan ng mga anak ko. Laging masaya at maingay ang dating tahimik na mansyon. Inakbayan ko si Alondra at hinilikan sa ulo. At salamat sa asawa ko. Nilingon ko si Alondra na kakalabas lang ng banyo at bagong shower habang pinupunasan ng tuwalya ang kanyang basang buhok. Amoy na amoy ko ang mabangong sabon na gamit niya. Napakagatlabi naman ako habang pasimpleng pinagmamasdan siya. Nakasuot lang siya ng manipis na bestida. Kahit na nanganak siya ng kambal, ay halos walang pinagbago sa katawan niya. Mas lalo lang itong kumorba. Bahagyang nagkakalaman pa ang mga suso niya at mas bumilog ang balakang. Mahina ako na pamura nang sumikip ang pajama ko. Naalala ko naman ang inuungot kanina ng kambal. Gusto na nila ng kapatid. Siguro naman, walang masama kung banggitin ko sa kanya at baka pwede naming umpisa na ngayong gabi. Tumabi siya sa akin sa kama at sinundot ng daliri ang pisngi ko. Mas lalo lang nanuot sa ilong ko ang humahalimuyak niyang bango. Nakatulala ka dyan, untag niya sa akin. Hinapit ko naman siya sa baywang at nilagay sa kandungan ko. Pinatong naman niya ang mga braso sa balikat ko. Pinakatitigan ko siya sa kanyang magandang mukha. Huy, baka matunaw ako niyan. Birong sabi niya. Natawa naman ako at kinintilan siya ng halik sa mga labi. Wifey, anas ko sa kanya. Humugot muna ako ng malalim na hininga. Gusto ng kambal ng kapatid, sabi ko. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin. Bigla naman akong kinabahan na baka ayaw niya.
Gusto ng kambal o gusto mo? Gusto ko rin, mahal ko. Kasi 5 years na naman sila, hindi ba? Baka pwede na natin silang sundan. Alanganing sabi ko habang tinatantiya ang bawat reaksyon ng mukha niya. Umalis siya sa kandungan ko at bumalik sa banyo. Humugot naman ako ng mabigat na hininga at napahima sa batok. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sinasabi ko. Mukhang ayaw pa niyang magbuntis. Shit, nainis siya sa akin. Hihingi na lang ako ng sorry mamaya. Wika ko sa aking sarili. Hindi nagtagal ay lumabas ulit siya ng banyo at lumapit sa akin. Blanko ang kanyang mukha. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Wifey, mahal ko. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang itinaas niya ang nakakuyom na kamay at parang may ibibigay sa akin. Tinaas ko naman ang kamay ko. May nilagay siya sa nakabuka kong kamay. Agad ko naman yung tiningnan. Holy shit! Mura ko nang makita ang pregnancy test at may 2 guhit ito na pula. Nanlaki ang matang tiningnan ko siya. Mula sa blangkong mukha ay napalitan ng matamis na ngiti. Agad akong bumangon at niyakap siya na mahigpit. Hinagod-hagod naman niya ang likod ko habang natatawa. Bumitaw ako sa kanya at siniil ko siya ng malalim na halik. Labis-labis niya akong pinasaya ngayong gabing ito. Salamat, mahal ko. Labis mo akong pinasaya. Naluluhang anas ko sa pagitan ng panakanakang paghalik sa kanya. Walang anuman, mahal. Para sa'yo, mahal na mahal kita. Kayo ng kambal at ng bagong baby natin. Nakangiting sabi ni Alondra. Napangiti na rin ako sa sinabi niya at muli siyang hinalikan at lumuhod para halikan ang impis niyang tiyan. I love you, baby. Anas ko at muling tumayo. Sabay siil muli sa kanya ng malalim na halik. Mahal na mahal kita, Alondra. Higit pa sa buhay ko.